Bakit kailangan ng bautismo? Ipapaunawa po natin, ipapaliwanag natin. Ito ay paglilibing ng ating dating pagkatao. Meron tayong dating buhay tayo. Amen. Pero yung dating pagkatao natin na yun, kailangang mamatay. At isilang yung bagong ikaw. Sino yung bagong ikaw na yun? Yung ikaw na merong Kristo sa buhay. Pero hindi mangyayari yun kapag hindi maililibing yung dati mong pagkatao. Hindi mamamatay. Amen po ba? Hindi mangyayari. Malabong mangyari na ikaw ay maging bagong nilalang kung hindi mamamatay yung dati mong pagkatao. Kaya kailangan maipaunawa sa inyo ang tungkol sa bautismo. Roma chapter 6 verse 4. Sabi diyan, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Naunawaan ba? Na yung gagawin natin ngayon, paglilibing ng natin yung pagkatao. Kaya mamaya humanda kayo. Tatagalan natin yung paglubog. Para mapil talaga ninyo yung para mapil nyo talaga na mamamatay yung dati yung pagkatao. Hallelujah. Kailangan matatag yung naghahawak ka. Pag pumalag-palag, hindi. Ililibing nga eh. Joke lang. Baka mamaya may umatras. Huwag kayong umatras. Amen. Okay, sa Mateo chapter 3. Verse 13. Hallelujah. Dito natin makikita na ang tunay na bautismo ay hindi yung sanggol pa. Amen. Mateo chapter 3 verse 13. At lahat naman tayo ay galing po sa ganoong bautismo. Amen. Hindi natin masisisi yung sarili natin kung bakit tayo nagtinukulong. Kasi mismo yung mga magulang natin ang nagdesisyon. Amen po ba? Pwede bang baby ka? Ayaw po. Pwede bang gano'n? Di ba hindi? Amen. Pero hindi niyayaan ng Diyos na tayo po ay hindi magising sa katotohanan. Kaya tayo po ay narito ngayon. Amen. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Amen po ba? Ang bautismo po hindi isang gol. Bakit hindi isang gol? Si Jesus Christ mismo na ating Panginoon at tagapagligtas, hindi po siya binautismuhan na baby pa. Amen. Ito patunay. Mateo chapter 3 verse 13. Sabi niyan, dumating si Jesus sa ilog Jordan. Saan siya pinautismuhan? Sa ilog Jordan. Mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ang sabi ang bautismo, yung mga may kasalanan, magsisisi sila. Amen. Bakit si Jesus Christ walang kasalanan, binautismuhan? Natanong ba natin sa sarili natin yun? Anong sabi ng Bible? Si Jesus Christ ang katuparan ng kautusan. Amen. At dahil inutos na magpabautismo ng mga tao, siya nga ang katuparan ng kautusan, obligado, kahit wala siyang kasalanan, magpapabautismo siya. Sabi nga noon, hindi ako karapat-dapat na magbautismo. Dapat ikaw yung nagbabautismo sa akin. Pero sabi ng Jesus Christ, mangyari ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Matupad ang kautusan. Amen po ba? Tuloy natin. Verse 14, ngunit tinangka ng Juan, napigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Verse 15, subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kasi si Jesus Christ ang katuparan ng kautusan. Amen po ba? Wala siyang dapat lagpasan. Kailangan tuparin niya lahat. Para maging karapat dapat siyang handog ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Siya ay malinis. Bakit siya naging malinis? Natupad niya lahat ng kautusan.
hindi siya nagkasala. Amen po ba? Hindi katulad natin mga tao, matupad man natin yung lima, failed tayo. Matupad man natin yung siyam, yung isa, failed tayo. Amen. Pero si Jesus Christ, na perfect niya po. Kaya siya'y karapat dapat na maging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Maging ang bautismo, tinupad niya. Amen po ba? Amen po. Maging ang bautismo, tinupad niya. Ngayon, sino tayo? Kung magsasabing, hindi ko kailangan ng bautismo. Eh si Jesus Christ mismo na walang kasalanan, nagpabautismo. Amen po ba? Ngayon, controversial yan. Eh, bakit yung katabi ni Jesus Christ nasa cross? O hindi naman nagpabautismo pero naligtas. Nandun ka ba sa sitwasyong ganun? Nasa swero ka ba ngayon? May sakit ka ba? Naghihingalo ka ba? Ang awkward naman siguro kung naghihingalo ka na sa ospital, bago ka mamatay, tanggalin muna natin yung swero mo. Bago ka mamatay, tanggalin muna natin yung tubo mo. Inuluglog muna kita sa tubig. Nandun po ba tayo sa ganung sitwasyon? Di ba wala? Yung sitwasyon na yun ay katulad nung nakapako sa krus. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, wala naman tayo sa ganung sitwasyon. Hindi tayo nakaupo. Nakikinig. Amen po ba? At ngayon, kung naunawaan natin, mag-decision tayo. Amen. Hallelujah. Sumagot si Jesus, hayaan mo ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ng kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Verse 16, bautismuhan ni Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumabo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Diyan natin makikita yung sequence. Amen mo. Amen. Na pagkatapos ng bautismo, kung totoo yung pagsisisi mo, totoong sineryoso mo, yung banal na Santong Espiritu, babagsak ko yan. Ibubuhos ng Diyos yan. Amen. Isusubo ng Diyos yan. Amen. Nakasulat po sa Gawa 2:38. Sige, buksan ko natin. Gawa 2:38. Okay, may mga may hawak ng Bible. Kayo yung nagpapatunay na yung mga walang hawak, kung hindi totoong nasa Bible yung sinasabi ko, sila nang aangal. Amen. May tiwala naman siguro kayo sa kanila. Amen. Sabi dyan sa Gawa, chapter 2, verse 38, Gawa 2:38, sabi dito, sumagot si Pedro. Ito yung sangkap ng bautismo na kailangan nasa atin para maging totoo ang bautismo. Amen. Hindi siya maging peke. Kasi kapag peke yung bautismo, hindi ka naman talaga nalinisan. Amen po ba? Nakita na ba kayo naligo? Yung ulo lang yung pinaliguan. Sana ba si Matias? Ayun, tumataka pa yung isa, oh. Dalawa yan eh. Dalawa sila eh. Ganun sila maligo. Amen. Kaya naman pag nakatabi niyo sila, hallelujah. Nakita na rin ba kayo naligo? Yung kinikili, hindi pinaliguan. Nakita na ba kayong ganun? Obvious naman kasi. Amen. Kapag nakatabi mo sila, namoy mo. Ayan. Kasi nga, hindi talagang napaliguan. Amen. Gusto natin totoo ang pagligo natin. Ano yun? Seryosohin. Hinugin talaga. Amen. Mag-shampoo ka. Sabunin mo lahat. Kinikili. Yung kasingit-singitan. Amen. Yung mga nakatago. Sabunin mo. Ngayon, magiging tunay na malinis ka. Tama po ba? Magiging tunay na mabango ka. Amen. Puputi ka pa. Amen ba? Kasi matatanggal yung libag-libag. Okay, yung bautismo ganun dito.
kailangan masunod natin yung hinihingi ng Diyos. Amen po ba? Ito yung verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong kasalanan. Hallelujah. Narinig po natin malinaw. Malinaw po ba? Amen. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. At pagkatapos pagsisihan, talikuran, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon, bakit kailangan nyo magsisi? Kailangan nyo magpabautismo? Ito yun. Upang kayo'y patawarin. Amen po ba? Upang kayo'y patawarin. Kailangan na tunay na pagsisisi. Nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Magpabautismo. Papatawarin. At pagkatapos ng kapatawaran, ito na po yun. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen po ba? Nakita po ninyo si Jesus Christ, nung nabautismo siya pag-awan niya, bumuhos yung banal na Santong Espiritu. Ganun din po yun. Nakuha po ninyo. Kahit hindi nyo nakikita, ganun po yun. Papasok sa spiritual realm. Amen po ba? Amen po. Malabo po ba o malinaw? Makinig ang may pandinig. Hindi, unawain ng may pag-unawa. Ito po pinuturo natin ay napakahalaga po nito. Amen po ba? Amen. Pagsisihan ang mga kasalanan, pabautismo, yun ang gagawin natin ngayon, paglilibing ng dating pagkatao. Amen. Ngayon, pag-ahon mo, malinis ka. Ikawalan nyo, malinis ka. Malinis ka. Ngayon, ang banal na Santong Espiritu, nagkakaroon ng pagkakataon makapasok. Kasi malinis ka. Ang banal na Santong Espiritu ay malinis. Amen po ba? Kaya kung gusto natin maging totoo yung bautismo natin, seryosohin po natin yung pagsisisi. Ngayon, ang tanong, pagkatapos mo bang mabautismohan, hindi ka na ba makagawa ng kasalanan? Yan ang tanong. Amen. Hindi ka na ba makagawa niya? Makakagawa pa rin po. Pero ang kaibahan, wala na yung dati mong pagkatao. Na kapag gumawa ka ng kasalanan, lumangoy-langoy ka pa din sa kasalanan. Ang totoong Kristiyano, yung naging totoong bautismo, totoong pagsisisi mo, ang totoong Kristiyano na tinatawag, pag nagkasala ka, nadapa ka sa kasalanan, tumatayo ka agad. Nagsisisi ka agad. Hindi ka nagbababad dun sa kasalanan. Kunyari, nagsinungaling ka. Ay, Kristiyano na pala ako, dapat hindi ako nagsinungaling. Hindi yung nagsinungaling ka, ang sarap pala magsinungaling. Bukas magsinungaling ako. Bukas magsinungaling ako. Hindi po ganun ang Kristiyano. Amen. Amen po. Amen. Ang Kristiyano na tinatawag, mayroon ng conviction na tinatawag. Mayroon ng umuudyok-udyok sa'yo, huwag mo nang gawin yan kasi ligtas ka na. Huwag mo nang gawin yan kasi napaliguan ka na. Amen. Meron bang bagong paligo na kwan? Sasadyain mo ka. Tawag doon. Punta sa mabawa. Bagong ligo ako. Punta ako dito. Subukan ko nga yung bagong paligo ko. Hindi ako babaho. Meron bang ganun? Meron bang nakita na ba kayo ng tao na pagkapaligo niya, siyempre sinabon mo. Sabon ka. Pwede ko do. Tapos, nagbandaw ka. Tapos, sahabulin mo pa yung libag mo. Uy, balik ka. Sayang yung libag. Balik ka. Ang tagal-tagal init mo. Meron bang ganun? Wala. Sana na. Sa proper na yun. I-apply natin sa pagka-Kristiyano. Amen. Yung pagkatao natin na maililibing ngayon dyan sa dagat na yan, huwag na natin panghinayaan. Hayaan na natin anurin. Amen. Kainin ng mga kating. Amen po ba? Amen. Huwag na natin balikan. Yung dati natin pagkatao. Yan kung nagmumulto, i-rebuke mo. In Jesus' name, wala na yung dating Joey. In Jesus' name, wala na yung dating Rico. In Jesus' name, wala na yung dating Raymond.
dating Jessalyn, dating Samson. Samson. Yan. Ito yun, ang ganda ng pangalan, Samson. Di ba? Kapag nagmumulto yung dati natin pagkatao, bakit multo? Ipatay mo yun. Hindi ko ba? Kapag nagpaparamdam yung dati mong pagkatao, i-remove mo. Yung Jesus name. Ginagamitan ko sa nila. Ginagamit ko sa pangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Wala na yung dati kong pagkatao. Amen. Amen po ba? Labanan ninyo ang diablo at lalayuan ko ito. Amen. Minsan kasi yung diablo, ipapaalala niya sa iyo yung dati mong ginagawa. Usap ka. Amen. Yung masarap pala. Nakabalik ka na sa dati mong pagkatao. Amen. Yung isang stick lang. Tikman mo. Ay, masarap pala. Nakabalik ka na naman. Amen. Pero kung gagamitan mo ang pangalan ng Jesus Christ, in Jesus name, patay na yung dati ng pagkatao na yun. Wala na yan. Hallelujah. I-remove mo yung dati ng pagkatao. Amen. Para hindi ka mabackslide, hindi ka makabalik sa dati mo. Amen. Hindi, ang mga Kristiyano, hindi ka baboy na kapag pinaliguan, nakasulat ko yan sa Bible. Hindi ka katulad ng baboy na kahit paliguan, babalik lang din sa putikan. O katulad ng aso, hindi ka yung aso na sinuka mo na, kakainin mo ulit. Hindi po ganun ng Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, kapag pinaliguan, nag-iingat siya na huwag nang marumlan. Tupa po ang Kristiyano. Tupa po. At kapag gaya ng tupa, hindi siya tupa kanil. Yung marami kasing variety ng tupa. Kung makakarating kayo sa Middle East, may mga dugit din yung tupa. Pero yung tupa na binabanggit sa Bible, yung variety ng tupa na yun, kapag nadumihan siya, puting-puti, hindi siya mapakali. Ganun po tayo na tupa. Amen. Okay. Naunawaan po ba? Kailangan magsisi ng totoo, bautismo, mapapatawad ng kasalanan mo, at isusugo sa iyo ang banal na Santong Espiritu. Okay. Sa Mateo 3:11. Mateo 3, chapter 3, verse 11. Ano daw ang bautismo? Ito, sagot. Sabi diyan, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi. Hindi po ba? Kaya tayo magbabautismo sa tubig, pagdideklara na tunay yung pagsisisi natin. Amen. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo, sa Apol. Higit siya makapangyarihan kaysa akin, hindi man lamang ako dapat maghalaan ng kanyang sandalan. Ano yun? Bautismo sa Espiritu Santo. Yun na yung pagkatapos ng bautismo sa tubig. Lulukuban ka ng banal sa Espiritu. Amen. Amen. Bautismo sa Apol. Amen po ba? Yung Espiritu Santo, inihahan tulad siya sa Apol. Mataw po ninyo. Lucas 3:8. Ngayon, ilang beses na nababanggit yung pagsisisi. Nakapunin nyo, ilang beses na nababanggit yung pagsisisi. Ano ba ang tunay na pagsisisi? Ito, verse 8, ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa
na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa batong ito, makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ano bang tunay na pagsisisi? Ano ang pagsisisi? Kunyari si Brother Rico. Nang babae ka. Ayaw mo na ng mataba. Naghanap ka ng sexy. Ngayon, nahuli ka ngayon ni Mr. Joey. O humingi ka ng tawad. Love, Joey. Hindi na mo ulit. Nagulag ako sa sexy, pero ikaw pala yung tunay na sexy. Nagsisisi na ako. Amen. Amen. Nagsisisi na ako. Tapos, pinatawad ka naman ngayon kasi sinabi ko nagsisisi ka. Pero kinabukasan, nakakita ka uli ng sexy. Nakalimutan mo na pinatawad ka na. Inulit mo na naman. Hindi. Nahuli ka na naman. Lapit ka na naman. Oh, Joey. Mas gusto ko ng unan. Mas gusto ko ng unan kaysa buto-buto. Ayun na. Ako na naman. Kinilig na naman si Ate Joey. Pinatawad ka na naman. Pinatawad ka na naman. Oh. Hindi. Tapos kinabukasan, inulit mo na naman. Nakita ka na naman ng sexy na naman. Nakita ka na naman. Lumapit ka naman sa kanya ngayon. Ang tanong, ito yung punto eh. Ang sagot ng Sister Joey. Sister Joey, totoo kaya yung pagsisisi ni Brother Rico sa ganung bagay? Diba? Hindi totoo yung pagsisisi na yung pinagsisihan mo na, inuulit mo pang gawin. Ang totoong pagsisisi, hindi mo nagagawain yung pinagsisihan mo. Ito po ninyo. Amen. Ayan, pinagsisihan ko na magsisinungaling. Hindi ka na magsisinungaling, pero babalik tayo sa tanong na minsan nadadapa ang Kristiyano. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi ka na magbababat doon. Amen. Kailangan mo unawaan ko ninyo yan. Amen po. Okay. Hindi ka naman maghanap ng section. Mas maganda ang option. Kailangan. Kay Brother Raymond. Mas magandang option, di ba? Iba yung sagot eh. Nanunok doon. Baka mamaya may mag-aaway na dyan. Masisika si Pastor. Okay, sa Colossus 3:10. Ayan. Ito, balandi. Colossus 3:10. Hallelujah. Ngayon, yung bautismo, nagsisimbolo siya na hinabad mo na yung dati mong pagkatao. Ganito ba? Yung dating Sister Joey, Brother Rico, Sister Bullet, Sister Ray. Nini, Brother Raymond, Tatay Samson, hindi ba ano ko na kasi kayo nagpapakilala eh. Okay. Sige. Colossus 3:10. Andiyan na po kayo, Colossus 3:10. Basahin natin. Sabi po dyan, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen.
Hallelujah. Pagkatapos ng bautismo, isinuot ninyo yung bagong pagkatao. Amen po ba? Yung bagong is Joey, bagong Brother Rico. Amen po ba? Amen. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao niyon? Na patuloy na nababago. Yan po yung bagong pagkatao natin, bagong identity natin after ng bautismo. Yung bagong pagkatao na yun, ano yun? Patuloy na nababago. Patuloy na nababago. Tandaan ko lang yan. Yung bagong pagkatao natin, patuloy na nababago. Amen po ba? After ng bautismo, magpapatuloy po yung pagtuturo sa inyo. Amen. Amen po ba? Sabi sa Matthew 28, amin po saan, sabihin ko na lang po, sa Matthew 28, pabautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng bautismo, turuan ninyo silang sumunod sa aking mga utos. Sino po yung salitagan ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Ngayon, after ng bautismo, turuan ninyo silang sumunod sa akin. Kaya nga, pagkatao na patuloy na nababago. Ulitin ko po, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ano yung pagkatao na napatuloy na nababago? Nagiging kalarawan ng May Diyos. kalang Amen po ba? Ba't nagiging kalarawan ng Diyos? Dati tayo nasa kadiliman. Ngayon, lilipat tayo sa liwanag. Lalo tayo nagliliwanag, naging liwanag tayo katulad ng Diyos. Amen po ba? Dati tayo nasa kabalaktutan. Ngayon, lilipat tayo sa katwiran. At lalo tayong nagiging matuwid katulad ng Diyos na matuwid. Nakukuha po ninyo. Amen. Bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kapag patuloy kang nababago, lalo mong nakikilala ang Diyos. Ang ganda na ito. Amen. Naunawaan po ba yung bautismo? Yung tunay na bautismo. Kasi may peking bautismo. Kung paano may peking pagligo, may peking ding bautismo. May peking pagligo, hindi mo sineryoso yung pagsabon mo. Amin ko ba? Pinikin mo dahil malamig ngayon. Hindi yung peking ang pagligo ng araw na to. Meron din naligo. Hallelujah. Meron po yan. Huwag na po tayo umamin. Amen. Meron dyan. May dyan ba? Meron ba? Yung peking pagligo kaninang umaga? Sabi ni Pastor TJ, kung daw yan eh, dalawa lang yan eh. Pag nag-toothbrush ako, hindi ako maliligo. Pag naligo ako, hindi ako mag-toothbrush. Yan. Di ba? Speaking yung pagligo. Kanina si Matias, yung first time namin sa namit, ang pinapaliguan niya lang yung ulo niya. At doon pa sa sapa, marumi yung sapa. Amen. Sa mga dalaga, baka nag-shampoo lang. Yan, hindi nagdilig kasi malamig. Doon na ibang naging malinis yung pagligo mo. Hindi. Ngayon, seryosohin yung bautismo para tunay na nabautismo. Yan po ba? Nakuha po yung punto. Para talagang makapenetrate si Holy Spirit. Amen. Matanggap mo yung pinapangako ng Bible na kalugog ng banal na Santong Espiritu. Yan po ba? Matanggap mo. Para maunawaan mo yung mga katuon. Kung sinasabi namin lahat na namin yung amen, naramdaman namin yung presensya, ganyan, nakapanaginip ako ng ganito, yung nagbasa ako, may revelasyon, ganyan, nagkaroon ako ng vision. Minsan hindi mo yan maunawaan kasi naging keke yung bautismo mo, hindi naman talaga makapasok sa'yo si Holy Spirit. Amen po. Seryoso na po. Okay? Hindi, tara. Itara. Yun. Sino ang una?